natin yung isa. Parang ito na, nakalink na ako. Nakatayo, nakaupo. Pwede rin sa stage, pwede rin bumaba. Pwede rin na... Nakuha ko yung laptop ko kaya. May nakasi-install na dun, diba? Hello. Okay. Kasi lahat ng preaching ko, nire-record ko eh. Para sa gabi ako napapangaralan. Ano na yan? Na kasi nakapangalan sa akin, at least yung preaching ko, matakuhan ako. Dinig ba yan? O dun sa speaker? Okay, ang faith, pero kasi iba-ibang klase ng faith. Okay? Pero ang isa-share kong faith sa inyo bago tayo mag-share sa mga nagaganap, hindi tatalab sa mga bunakin niya. Hindi ka mahahawakan ko. Yung apo ko nga, 2 years old, pag ising umaga, nakikis kami. Kisa lulo. So, biso-biso, katabi ko siya, halik-halik kami ng apo ko. Wala naman. Eh kung meron talaga dapat, sa loob ng bahay, dikit-dikit din naman kayo Minawa? Wala. Okay. Ang isi-share ko muna ay ang supreme faith. Kasi ang nagbigay ng faith sa inyo ay supreme God. Wala nang ibang Diyos, kundi isang Diyos. Kaya yung supreme faith nyo ay nasa Mark 4 verse 30. I-apply nyo yan. Ilabas mo nga Mark 4 verse 30. Yan. Ilabas mo. Kasi maraming issue sa faith eh. Ito na yung supreme faith. No? Makapangyarihan na faith kasi maraming faith. No? Meron faith to believe. Meron faith to maghintay ka sa Hebrew 11:1. Na wala pa siya, ang kinig mo na. Pero itong supreme na to, na pananampalataya, nasa inyong mga buhay. O bakit English? Walang Tagalog. Tagalog na lang kasi puro Tagalog tayo dito. Pwede naman Bisayain na rin. Okay? Hallelujah. No? Mark 4? Oh, tuloy ko lang hanggang 31. Hanggang 35. 1, 2, 3, 4. Kung may ballpen kayo, ilista nyo na yan. Kasi ngayon nyo lang maririnig yan. Pag nirinig mo dito yan, lalabas dito yan. Pag dito mo dinirig yan, lalabas dito yan. Nililista yan sa maliit na notebook. No? Ayan. Saan pa natin maihambing ang kaharian ng Diyos? Anong kalinghaga ang gagamitin natin upang maisalarawan ito? Tanong ni Jesus. 31. Ang katulad nito ay butil ng mustasa at siya ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng talim. Ito na kakasanga ng mayabong, kaya ang mga ibon ay nakapagpamugad sa ilalim nito. 33. Ngunit, ipinangalan ni Jesus sa kanila ang mensahe na pamamagitan ng maraming kalinghaga tulad ng mga ito ayon sa abot ng kanila pang unawa. 34, tingnan natin. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi ginagamit ang kalinghaga. Ngunit, ipinaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Okay, hanggang dyan na lang. Tingnan natin yung 36. Kasi kayo lang, pag kayo ko binigyan nyo natin. Hindi na yan. Okay. Yung mustasa, maliit siya. Sino nakakita ng butinan? Mas maliit pa sa munggo? Maliit pa sa munggo, 3 ate. Bro, hindi pala. Pero pag tinanim mo, nagiging punong kahoy. Kung mayroong ang kanyang faith,
Ang sabi, yung bundok, palayasin mo at lalaya sa'yo. Kanina ka aling bundok. Pagkaya may COVID ka. Di palayasin mo. Umalis ka, COVID. Ha? Amen? Hindi ako tatalabanan sa dugo ni Jesus. Hindi lang COVID, lahat ng problema, pagsubok. Amen? Kung ano ka lang, kasing liit ng mustasa. Powerful ka na. Kaya mo palayasin lahat ng problema mo. Amen? Amen? Kagaya ngayon sa ating panahon. Abay, kung ano-ano ang mga ginagawa. Pero nasa Bible po kasi lahat ang nangyayari ngayon. Is in the Bible. So pinangaral ko na po ang 4 na kabayo. Ngayon pag-aaralan natin mula sa 8, 9 hanggang 11. Yung nangyayari ngayon. Dapat pala ipalabas muna. Yung trumpet. Para pinalabas yung trumpet, saka ako ipapangaral, para makita po ninyo, bakit nagkakaroon ng mga lindol na? Gera, landslide, tsunami. Ang tsunami hindi lang po sa Tacloban, buong bansa, buong mundo na po ang tsunami. London, lahat, kahit anong bansa, Mexican, lahat po nagkaroon ng tsunami. Yung sa YouTube, makikita ba dyan? Ipakita mo muna yung nangyaring balita sa Jerusalem, nagkaroon ng puting ulap, pabilog. Sino nakarinig sa inyo na? Sa Jerusalem, nagkaroon ng ulap na palaki, pero bilog siya. At doon ay tumunog ang trompeta. Yung angel na yan, the trumpet. At nagkaroon na po ng mga kaguluhan na hindi inaasahan ng mundo. Yan ay hudyat. No? Hindi galit ang Diyos sa tao. Binabawian niya na si Satanas. Meron kasing yung time frame. Malapit na ang panahon ni Satanas. Binigyan siya ng kalayaan, pero makatapusin siya ng Diyos. Kaya ngayon, 7 angel na yan, yung 7 trumpet, yan ang dudurog sa gawa ng katulugan. Pag tumulog yung isang tulog niya, tumulog na po sa Jerusalem. Ipakita mo doon. Sa pulong na balita yun, puro tsunami na. Sunod-sunod na. Japan, Singapore, Hong Kong, papunta ng Amerika, Mexico. Lahat-lahat. Puro tsunami, hindi lang Tacloban. And then mga landslide, itong mga bulkan ay tumutok na. Big ka na po yan. Ang sabi po ng ibang mga tao, tayo ay nililing lang ng demonyo. Ang sabi ito ay man-made. 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 Galit na ang Diyos sa gawa ng diablo. Bakit man-made? God is omnipotent. Amen? And God all-knowing. Hindi na alam ng gano'n, gawa ng tao. At nandun siya lagi, hindi na kayang pigilan. Nandiyan po yun sa 7 angel. Wala. Wala dito. Wala alam niyo yung balita. International news. Ayaw sa TV. Kahit yan na lang. Pwede na dyan. Kasi nakaano yung ilaw, paano makikita silaw na? Nakikita ko yung ilaw. Mayroong 7 bilog. Jerusalem po ito Remake yan. Ayan po yung pabilog na ulap. May trumpet na siya. Oh.
Tumunog. Wow, nasa. Kanta kasi sila, ba't may ganun? It's in the Bible. Yung ibang bansa, hindi lang po sa Jerusalem, buong mundo po. Kasi ang hudyat ng Panginoon, hindi lang pang Jerusalem, buong mundo po, lahat, pinarigyan, Israel, lahat. Australia, lahat, Philippines, lahat. Bago naganap itong mga kaso-kaso na yan. Yung ibang bansa, Check out this strange sounds are being heard around the world. isang bansa. In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. In British Columbia, Canada, Dr. Glenn says he heard a strange humming sound in his home. At first, he thought it was an appliance. Ultimately, I cut the power to the entire house, and the sound got louder. Then he discovered he was not alone. This is, in fact, a worldwide phenomenon, and I'm calling it the worldwide hum. Check out his Hum Map Data project. To date, it's up 17,000 civilians and scientists from around the world call themselves Hummers have reached out to him, saying they heard the same thing. McPherson thinks the mysterious hum could be caused by low-frequency sound waves that sound like this. 3-foot by 6-foot steel box that blocks out low-frequency sound waves. For some reason, even inside it, he says he still hears the strange hum. Going into the box made absolutely no difference whatsoever to my perception of the hum. If anything, maybe even it got louder. Inside Edition producer Brianna Deutsch climbed inside the coffin-like box to test it out. She hears no hum. Really dark. Now listen to these strange booms that sound almost from another planet. Ibang bansa yan. It could be a sonic boom from a fighter jet breaking the sound barrier. Another possibility, a meteor. This home security camera in Bridgewater, New Jersey actually caught the flash and then the sound of a meteor. Huge explosion, loud enough and strong enough to knock the pictures off my walls and shatter the glass all over the place. That may help explain some of the boom. Kasi buong bansa matagal. Baka umuwi tayo doon, tabi na, karpyo na tayo. Buong mundo po, ay sa Philippines, hindi narinig ha. Nakatangas ko lang yan. Pinalita po sa iyo. Nagkaganon sa Batangas. O, nagkaroon ng lindol na malakas doon. Men, pinakamalakas na lindol doon sa Batangas. Yung bundok na lusaw. Walang natira. Buhangin ang naging bundok doon. Buhangin. So yung mga nagaganap na yan, nangyayari dito, it's biblical. Kakaibang tunog. Okay? Rick, yung ano, yung... Binoisin. Ito pagkatapos nun, yung mga tsunami, pakita mo. Pagkatapos ng mga trumpet na yan, grabe ang nangyari sa buong mundo. It's the only sign of the second coming of our Lord Jesus Christ. Kukunin niya na tayo. Amen! Hindi tayo kasali sa sumpa. Dadali niya na tayo sa langit. Amen! Yung mga na-tsunami, labas dito yun. Yan. Tingnan yung mga na-tsunami, ha. Grabe. Hindi lang isang bansa. Mahigit 10, mahigit. Lahat. Saan lugar yan? Tingnan nyo mga tao. Grabe ka namin.
Bakit? Дядя, бабушка, бабушка. Ibang bansa naman, Rick. Ibang bansa naman. Ibang bansa naman yan. Japan pa rin yan? Ibang bansa, ibang bansa. Pero pag in-question mo yan, baka kanito ka na. Saan yan? Ang pop ng Apple. Apple na naman. Oh, grabe. Grabe. Di siya pumunta ako doon. Grabe po. Grabe. Wala kang Tacloban dyan? Baka Jamie Boy kasi yun eh. Iba naman, ibang bansa. Lindol. Grabe. Mayroong mga lindol eh, tsaka pumutok yung mga vulkan. Grabe. Oh, sige. Kaya, hindi biro po ang labanan. Amen? Ano ginagawa ng demonyo eh? Yan, gumaganti yung Diyos, kala na makapangyarihan siya. Hindi siya ubra sa Diyos natin. Maswerte ang mga taong sumampalataya kay Jesus. Sino nahawaan sa inyo? May nahawaan? Sino nahawaan yung mayayaman? Lagi nagpapacheck up. Mayayaman, di kotse, ergo ng bahay. Laging may pera. Sino po yung mayayaman? Di ba sinadol? Shutdown ang Malacanang. Si Manny Pacquiao na lang ang hindi nakakalaban. Eh, evangelist eh. Amen? Para malaman po ninyo, kailangan magsipag tayo sa gawain ng Diyos. Revelation 12 verse 12. Ilista nyo rin to. Para double time din si Satanas eh. Gusto niya, ang Diyos ang masisi, kaya nagagawa siya ng coronavirus. China ang nakagagawa niya, pero galing sa scientist yan. Pinag-aralan ang mass destruction. Sinong may gawa niya? Yan ang pwedeng mga man-made. Kasi chemical eh. Why? Chemical built by scientists. And scientist is the first enemy of Jesus Christ. Ang mga scientists ay hindi naniniwala sa Diyos. At galit sila sa mga Christian. 12 verse 12. Pinabasa ko na ito kay Pastor Jeff.
para maganda at magbantay kayo. Yan ang kumakalaban sa Diyos, yung mga sayang. Ito, tingnan natin ito. Bilis ka nyo agad. Kaya, magkalap ang kalangitan at lahat ng naniniraan diyan. Ngunit, kalagip-lagip ang dadanasin ninyo. Lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo sa kalansiyan ay babaksak sa inyo. Alam niya, kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Double time si Satanas. Grabe. Kaya gumagawa na siya ng paraan. Kasi wala na. Bilang na ang prophecy of the God words. Kaya nga yung mga born again, no, tayo mga born again, sino na pala kaya taas ang kamay? Iniingatan ng kordero pinako sa krus na nabuhay magbuli. Tinuro ko na, wala kasi rito yung nakaanting ng iba eh. Sa aklat, buhay. Kailangan siguraduhin mo ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Paano? Ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. Ito na mga tinuturo natin sa Bible study. Tayo yung makasalanan. Ngunit, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa Romans 6:23. So, ginagdugdilot ng buhay niya para lahat ang tumawag. Confess, forsake. So, May 1, pagkatapos ng COVID-19, 15 days na lang, ay meron tayong water baptism. You need to be baptized. Baptized is not just to baptize, but to pronounce your Jesus is your God. At ayaw mo na sa kasalanan mo. Tutubog ka sa tubig. Paglutang mo, bago ka ng nilalang. Hello, kaya may baptize. No? Kaya May 1, meron pang 15 days para mag-ipon. Medyo nagalaw yung ipon natin. Yung ipon mo, ano na eh. Saan ang natira na 50 pesos. But grace of God supply our needs. Sino yung sasama sa swimming? Amen. Diyan lang sa Barrio Victory sa Maynay. P6 pataas. Kanan, yung may palengke doon. Lakad ka lang konti, Barrio Victory. Hison, ano ba yun? Hison? Villa Hison. Resort. 3 swimming pool. May pambata, may pandalaga, may mga matanda. At meron doon ganitong kalaki. Nandun. Para magkaroon ng konting fellowship ng Panginoon. Ano yung huling araw para sa inyo? Ang Panginoon may huling araw? Diyos siya eh. Huling araw mo. Kasi backslide ka pa rin. Kung ano nang pinagagawa mo, last days na nga. Ayan yung last days. Ito, nagmamahal ka niya. 8 times. At ating nakikita ang nangyayari ngayon ay palapit na dumating ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sa 13 verse 8, yung mga nakalista yung pangalan noon pa, iniingatan na kayo ng Diyos. Walang mapapahamak sa atin dahil magkakaroon ng rapture. Wala sa Bible ko, pero ito yung pag-agaw sa mga hiligan. Nandiyan na sa Thessalonica 4:16 to 18. Kukunin tayo. Ito, nakaano ako. Wawala ako yung mic, babaksak ko. Yan ang rapture. Wawala tayo bigla. Psh! Langit. Yan yung hindi matatapat. Patuplik-tuplik sa pananampalataya. Kaminsan-minsan kasi may problema. At ayaw na bumangon. Ay wala, may iwan sa rapture yan. Anong
revelation sa akin ng Panginoon, dito siya nangyayari na ito. Isa lang ang lalabas sa bahay. Puro may check-up. Checkpoint. Nangyayari, tinulo ko na sa Revelation 13 na. At ang iba, siyempre, government rules. Pag sinabi ng government, sumusunod ka. Hello? Sinabi mo lang lalabas, hindi nasisimpa. Kasi sinabi ng government, hindi government ang umawak sa atin, mayroong government, ang Panginoon. The original is in the Bible. God made the law. Pero kung ganyan, makikinig ka lang ganyan, hindi ka lalabas ng bahay kasi may COVID, delikado, hindi mo na ako sisimba, okay, excuse mo. Very good excuse. Ano palabas tayo? Ano yun? Tip in the night? Tip in the night? Lahat ng tao pila-pila. Pag walang tatak sa loob at sa kamay, sa kanan, pupunta ka sa isang tabi. At doon may babaksak na matalim na itak. Ipipilit sa'yo, i-deny mo na si Jesus. At ang sabi, para may suporta ka, hindi magugutom pamilya mo. Sinabi ng gobyerno, kaputol ka naman ang ulo. Ay, gobyerno na sinusunod mo, hindi si Jesus eh. Hindi tayo pwede pagalian ng gobyerno. Pwede susunod tayo sa Manila. Eh, parang pag sinabi, putol ka ng ulo. Kata ka na. Hindi, pagkatatak na lang. Mutong hindi naman gano'n. May sinusunod tayo ng mga luna pang-tao. Amen? Para maunawaan lang ninyo kung nangyayari. Sample pa lang, ito ay currency. At magkahari talaga dito, isang bangko na lang at isang bilihan lang. Tinulo ko sa Revelation 13 niya, nung isang linggo. Nung isang linggo. Ngayon ang pag-aaralan natin, itong seven angel, may trumpet siya. Yan ay nasa 8 muna, sa 8. Sahin natin sa 8. Binigyan ko kayo ng Bible na tig-isa. Pero mabalag yung mga nabigyan kasi nung una pinibenta ka. Yung pala, mamimigay pala sa tala. Sobra-sobra pa ngayong Bible natin yan. Nagbayad pa kayo. Pagdating ng mga ilang linggo, mamimigay pala sa tala. Sa Revelation 8, kasi yung 6, ito yung horse. Yung 6. Paya. Yung live ko. Ano ba live mo? Stop mo na. May mga Bible kayo, binigyan ko. Sino pa walang Bible na nilabigyan? Okay? And because of a problem, nandiyan yung number ko. Amen? Hindi nyo ako tawagan. At least ipapag-pray natin. Amen? Nandiyan naman ang number ni Pastor. At pasahin nyo. Nakapit ah. Oh, yan, number 8. Yung isang Bible na gamit ko. Ito sa number 8. Nang alisin ng kordero ang ikapitong silyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit at sa buong halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at ibinigay ang trumpeta bawat isa sa kanya. Meron anong kumilis yung 4 na horse. Dumating ang isa pa anghel na may dalang ginto, sunugan ng insenso at tumayo sa harapan ng dambana. Binigyan niya ng kapangyarihan insenso upang handog sa dambana na ginto at nasa harap ng trono kasabay ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Tayo na yan. Nag-rapture na yan. Wala na tayo dyan. Mga hinirang ng Diyos, tayo yung nag-pray ngayon. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin
ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa, biglang kumulog, lumagulong, umidlat, at lumindol. 6. At kinanda ang 7 anghel. Yan na yan. Na may 7 trompeta upang hipan ang mga ito na panood ba natin? Nagigihit na. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong, yelo at apoy. Wala pa yan. Kung napanood natin yung Tropical Sun, dapat hanapin yun. Sabi ni Mrs., kontakin yung si GM para makita. Uulan po ng yelo kasi laki ng jeep. Grabe naman na. Medyo tapos bilang apoy. Oh? Parang yan. Apoy, halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa at 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ilagay mo nga dyan eh. Verse 8. Basahin natin, verse 8. Sabay-sabay. Nilipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at binagsak sa dagat ng isang parang malaki na naging dugo ang gatong bahagi nila. Namatay ang gatong bahagi ng mga nilalang rinara at nawasak ang gatong bahagi ng mga sasakyan. Inipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at mahulog mula sa langit ang isang malaking bituin, nagliliyab na parang sulok, at bumagsak sa ikatlong bahagi ng pinto. Ang bituin ay tinatawag na kapahitan. Maraming tao ang namatay pagka ininito. At nang kaya wala ang ikatlong bahagi ng kanilang nilaga. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng nagapon at walang maglakas sa ikatlong bahagi ng nagapon. Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Lagi-lagi, talagang lagi-lagi, ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagdungag ng mga trompetang hilipan ng tuwang anghel. Yan. Makita natin yung mga trumpet. Hindi po biro yan. Saka yung nag-eclipse na ano yung mga araw at bituin. 1. Nagkakaroon ng eclipse. No? Hindi nila alam yan eh. Binibidyo-bidyo pa nila. Hindi nila alam yung ibig sabihin yan. Mga astrology. Gusto nila gumawa ng libro. Pero hindi nila alam. Tanda na darating si Jesus. Nakakatakot yan. Yung 7 angel na yan. Hindi ko alam kung saan na umihip. Siguro isa pa lang. Palala kasi ng palalayan. Ayun o, no escape. Walang. Hindi tayo yung kasali dyan ha. Sip na tayo na sa we are in the rapture already. Pagdamit. Yung mga naiwan. Okay? Yung mga patumplik-tumplik na pananampalataya. Kung ba kayo? Kung naging ka na. Sabi ng Panginoon sa Laodicean Church,
ang Laodicean Church ay naging super church. Is a billionaire church. Mayaman sila sa pinansyal. Nag-outreach sila, tumutulong sila pag may mga calamity. Matulungin sila, papadala sila ng ano-ano mga tulong. Lahat ng gawain ng church, nagawa nila. Pero, sabi ng Panginoon, dahil ikaw hindi mainit, Revelation 3. Amen? Hindi maligamgam. Sala sa init, sala sa lamig, matindi na. Ha? Sabi ng Panginoon, isusuka kita. It is a Christian message. Yung mga Christian ang tinutukod. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Nalalaman ko lahat ng ginawa. God, hindi ko eh. Alam kong hindi ka malamig o mainit. Ha? Manla, ngunit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Still, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam. Ako matindi na, nasa gitna. Hindi mainit o malamig. Ano sabi nila? Yung message na yan ay sa mga nakatalaang buhay. Sakla. Hindi yan sa mga unbeliever. Yan ay sa mga Christian na kagaya mo. Kaya ako matagal na, 4 years na ako naglilingkod. Nagkaroon na ako ng apo. Wala pa kaming anak ni Mrs. Sige, pastor na kami. Kaya sila Anthony, maliit pa yan. Takot nga sa dagat yan. Pag nawawater baptizing kami, pag gano'n ng alon, habulin niya. Pero pag bumalik yung alon, takbo. Pero si Marby, swimmer. Maliit pa swimmer na yan. Lumalangoy na sa laot ka, hindi takot. Nakatupis pa yan. Sa Tacloban po kami. Maliliit pa sila. Christian na po yan. Lumaki na po yan sa ministry ng binigay sa akin ng Panginoon. Kaya nandito rin sila na. Kaya magmamark na yung mga apo ko. Magiging Christian talaga yan. Yung mga apo ko maliliit dito, magiging tamburini yan. Hindi kami umaatras sa labanan. Although maraming pagsubok, maraming, ang kalaban mo naman kasi hindi ang believer eh, kapwa Kristiyano mo rin eh. So, wala kang magagawa. Pag titiisan mo, ang mahalaga, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi ako tumitingin. Dahil ang Panginoon ang susuporta. Walang pinabayaan ang Diyos nakatalang sa Bible na pinabayaan ng isang Kristiyano. Sabi ni David, di ba ako nakakakita na Kristiyano pinabayaan ng Diyos? Meron ba? Wala. Wala pinabayaan ng Diyos. Kaya ikong calamity na ito. Nagtataka nga ako sa inyo eh, bawal makalingki, walang pera, walang pasok, walang trabaho. Pero lang may Bible study natin, laganap. May mga handa, biko, pansit, meron pang salad, meron pang ulam, binadala dito. Dito mo nang pinatutulog na, walang pasok ka. Pero Bible study, pagdating kami dito, ang daming balot na ilagay. Amen? Sabi ko, ang Diyos talaga nagsusupply. Amen? Hindi nila kayang pigilan ang gawain ng Diyos. Ipasara nila ang Diyos, Bible study tayo bahay-bahay. Pigil sa gawain ng Diyos. Hindi natin pwede patayin niya. Amen? Hindi tayo papaya na walang mangyari sa gawain ng Diyos. Kaya ito, medyo mag-ingat-ingat na tayo dyan. Yung may iwan, sinong pumunta sa langit? Bagong 7 days celebration.
Makasama ni Jesus. Pinalista niyo ba yung pangalan niyo? Baka pinalista mo, Jesus. Pinalista niyo, alias. Pagdating doon. O, walang Jesus dito ah. Patay ka. Amen? Eduardo II. Ah, Junior. Eh, walang Junior doon. Mahalaga yung simulat eh. Oh. Tamang letter. Amen? Hindi alias. Yung ba kayo? Eh, may libro, dalawa eh. Iingatan yung libro na yan, ang Cordero, ng Pinaslang. Kaya ako sa pagtulog, Lord, ilista mo yung pangalan ko. Amen? Pagkagising, ilista mo yung pangalan ko. Amen? Para mo magkamali, ilista mo yung pangalan ko. Alam niyo na yung pangalan ko, Jose. Amen? Ilista mo pangalan ko. Alam niyo na yun. Baka mamaya iba yung pangalan mo. Pati bata ka. Pag nakalista ka sa aklat ng buhay, langit ang pupuntahan mo. Amen? Ngunit, habag-habag ang sasapitin ng mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sino yung mga yan? Hindi nakatala. Revelation 20 verse 15. Karayan mo nga rin. Nangangamoy na. Nagluto yung bago ko. 14 mo muna. Medyo ano yan. Kailangan malaman nila. 14. 13. Binamit yung mga lasing biro ko eh. Ano ata, best 10 ata eh. 11. Oo, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling. Verse 8. Revelation 21, Pastor. At 21 yun? Nandun din yung ano? Second death? Yung ba yun? Subalit malagip ang kasasapitan ng mga duwa. Walang duwag dito ha. Lahat matapang. Okay? Hindi takot sa COVID eh. Hindi na ako nagmamas eh. Mga taksil. Mga napapasasa. Pasuklam-suklam. Kahalayan. Mga mamatay tao. Mga nakikiapid. Mga mangkukulam. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. At lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng niliyak na asumpe. Ito ang ikalawang kamatayan. What is that? Yung physical, galing ka lang sa alabok. Para malinaw. Genesis 2:7, galing ka sa alabok, hiningahan ka. Naging tao. Yung buhay mo, galing sa lupa. Pag namatay ka pa, balik sa alabok. Ngunit, ang espiritu mo, kaluluwa mo. Yung espiritu, babalik kay Lord. Yung kaluluwa mo, yung ikaw mismo tunay. Yung tunay na Jason, hindi naman ito eh. Yung tunay na Jason, yung kaluluwa niya nandiyan. At may espiritu yan, nakikipaglaban. Sabihin ng espiritu. Maging banal ka, sabihin naman ng physical yung kaluluwa. Sarap, masarap maglayaw. Naglalaban po yan. Sinong tao hindi naglalaban ng ganyan?
Sinungaling ka. Yung flash. No? Kalibugan, bisyo, pagmamataas, katawan lupa, ililibig sa lupa. Kaluluwa, pa-impyerno, pero espiritu hiram lang sa Diyos. Babalik sa Panginoon. Yung kaluluwa mo ngayon, ang problema. Paano ngayon yan? E mayroong ikalawang kamatayan. Akala mo, pag namatay ka, solve na? Ay, walang ganun. Pag namatay ka, haharap ka sa Panginoon. Amen? Pag namatay ka, magbibigay sulit ka sa Panginoon. Ikalawang kamatayan ay sa nagliliyab na asopre. Yung mga asopre hindi nagliliyab, kahit hindi nilagay yung nagliliyab, asopre na lang, automatic na. Yun ay ang impyerno. Hello? Ang iba ay binabaliwala ang impyerno. Yun ang tahanan ni Satanas, kaya nagmamadali na siya, gusto na makasama tayo ron. Pero mas nagmamadali ang Diyos. Isang araw, 1,000 taon. 1,000 taon, isang araw lang. Minamadali nila, baka nagugulog ako, madali ako tumatanda. Amen? Madali ako tumatanda. Kaya yung wallet ko, wala nga yung wallet ko ngayon, nandun. Meron akong picture doon. Sa Luwing, Saudi Nuete. Kabing dagat, nagkakarga ko ng nanay ko. 1 year old. Nasa wallet ko yun. Pag nangangaral ako sa mga libing-libing o mga namatay, purinarya, yun ang binubuksan ko. Yung likod doon may misahe ko. Yung picture na yun. Kasi tinitignan ko, 1 year old ako ngayon, 16 na. Yun, lipas ng panahon. Tatanda ka talaga. Darating din ang panahon, babawiin ng Diyos yung buhay mo. Kahit sino pang sikat na artista, si Eddie Garcia nga, kamacho-macho nga, magayon nun, masira nun eh. Inuha eh. Di ba? Kamacho-macho siya. Nagkapa lang. Oh. Wala, kailangan mo. Sumunod tayo sa Panginoon, amen? Amen. Si Superman, yabang ka, may listing pa yung mata. Sana matay. Kabayo, natisod sa tumalsik. Pagtalsik niya, nauna tumatok. Yung spinal column niya, bali-bali. 5 years, namulubi. Yung super ba yun? Patay. Lagi naka-wheelchair, subuan niya, automatic. Pinutulungan ng mga kilalang artista. Hanggang namatay si Superman. Dahil yung kabayo na natisod siya naman, lipad. Superman. Superman nga, lumilipad. Kaya napapaksak, unang ulo. Hello? Ay, si Superman. Hindi sabihin yung buhay mo, hindi mo hawa. Lalo ako natakot nung nagkaroon ng Yolanda. Nung nagkaroon ng Yolanda, 5 bishop pumunta sa Yolanda, nabigay ng pagkain. Magbabayad yung visa. Kita Kabuyaw, Laguna. Pag uwi, dumaan sa bitukan ng manok doon, sa Quezon Province. Iwas sila sa bangin, pero may mga truck, baka nahulog din. Lahat ng visa putol ulo. Durug-durug sila. Bishop yun. Sabi ko ba, bishop ako, dahil tayo pala buhay ko. Kailangan pala matalino tayo. Amen? Hindi, anak ako ng Diyos, okay lang. Hindi ba yun? Mag-iingat ka rin, kaya nga may prayer, always prayer. Hindi pwede, pumupulaboy ka, yan. Hindi pwede yan. Iingatan mo ang iyong katawan. Yan ay templo ng Diyos. Wala sa ibang binibigyan ng Holy Spirit, kayo mismo na anak na. May Holy Spirit kayo. Amen? May Holy Spirit kayo. Ito, dapat si Pastor Jim ang magtuturo nito, 3 buwan to.
Natali rin. Pastor Jimmy, nakumpay. Hindi COVID. Ano tawag mo? Kasi gastric acidic siya. Acidic. Tumutulay sa ospital. Baka ano yung katawan nun, ha? Pero nakasakit pa. Cyber na yun, eh. Baka lang pa ano. Hello? Hi. Kaya wala nakakasigurado. Nung bago nagkaroon ng COVID in-announce lockdown, pumunta ako SM. Pila-pila. Ano, okay? Anong araw? Yung hindi ba itinatapos? May lagnat pa ako nun. Nilalagnat kasi ko pag naman nakapunta ng SM eh. Kaya pagdating doon, ginaganya ako. Ano? 35. Kahit 40 pang lagnat ko, pag ginanyan mo ko, 35 yan. May Holy Spirit ako, amen? Liligilaw nga ako lang eh. Hindi ako ng bata. 35. Liligilaw ako lang. Hindi kasi ako nagpapatalo. Hello? Marami ng sakit dumating sa buhay ko. Halos lahat na. Dito, hawak na yan. Pero gumaling yan. Ayoko lang magkasakit dito. Amen? Sinisil ko to. Amen? Nandito yung batil. Ito yung labanan. Mata, teno, pamilin, isip. Yung katawan ko, sige, gawin mo na lahat. Hindi mo ko sakit yan, pero ipipray ko, wala. Huwag ka magpapadali dito. Pagano'n. Hello? Dito kasi umatake yung labo. Next, ang isip number 1. Once na ikaw ay nawala at ikaw ay nakaalinlangan, kaya pag natutulog ako sa gabi, Lord, alisin mo alinlangan sa akin, walang pagtitiwala. I command, I rebuke your spirit. Walang pagtitiwala sa iyo. Wala ka na kasing aasahan sa Panginoon kahit born again ka. James 1. Amen? 6, 7, 8. Hindi na ako magtatapos. No? Anong oras na ba? Huwagan natin. Ilista nyo na to. Kung na, born again ka, hindi ka makakatanggap ng blessing. Subalit, ang humihingi dapat magtiwala sa Diyos at huwag makaalinlangan. Alam niyo ba yung alinlangan? Doubt. Okay? Sapagkat ang mga nakalinlangan ay parang alon sa dagat. O, basahin nyo muna. Kaya kayo tinutubuan eh. Kahit nakapitik ako, kabisado ko na yan. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag magkalinlangan sapagkat ang nakaalinlangan ay para na alon sa dagat na inataboy ng hangin kahit saan. Yan. Magmahal sa panakaragdaman anuman mula sa Panginoon ang nakaakong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. Tayo na. Baka laging born again, isip ko, kabago-bago. Hindi ko sinasabing born again, kabago-bago ng isip. Hindi pinababago ang isip. So, isa lang isip. Ngayon? Kabago-bago ka. Sisimba, hindi. Naunawaan ng Diyos siya, kung may bisita ka, magtitinda ka. Pero yung ibang wala ka namang ginagawa, tulog ko sa inyo. Talagang ayaw mo lang magsimba, kumanda ka. Wala ka namang ginagawa, talagang nagdadahilan ka yan. Naku, wala akong ID. Sige, bahala ang Diyos sa'yo. Kaya kayo mapapalad. Mula dito hanggang dun. Ilan kayo lahat? Step, 20? 27. Ba? 30 kasama yung Holy Spirit. Hindi yung bata. Nalinis kami yung bata kasi kaluluwa yan. 37. Oh, palakpakan natin ang Panginoon pambira.
Ilang nga lang, umiyak ako ha. Kasi nung bago-bago pa, nung may pagsubo, hindi kami nakakasampu. Hindi kami nakakasampu. Kaya na naglagay ng prayer box. Magiging po. Sumobra pa, no? Nag-isuntaan na tayo. Hello? Nakuha kami dito, 3. Ngunit walang pag-aalinlangan. Paramihin mo kami, Lord. Alam ko, diyan, tinulat mo yung kamay ko, alam ko may pamilya dyan, nag-aalam sa'yo. Mga pamilya dyan, gustong dumalo. Ikaw na humipo. O, nandiyan kayo. Eh? It is the word of God. Gawain ng Diyos to. Kaya tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Ikaw pala ang sinitrik, mapangasawa sa Marvin. Ngayon siya masipag sa Bible study. Gitarista ko lang yan. Si Jason. Kunyari, pastor. Trying hard, pero nagkatotono. Magiging pastor talaga yan. Hinihintay lang in the right time, in the right way. Perfect time, si Jason. Kung lalasaw tayo ng malalapit ng yung mga mag-asawa dito, niluluhod ko na kayo kay Lord. Niluluhod ko na kayo kay Lord. Diyan kayo sa bandang mga Bulacan, malalapit lang para matanaw. Kasi meron ako sa probinsya. Kaya kayo nandito, gustong pagpalain ang inyong buong pamilya. Amen? Buong pamilya. Hindi ito biro ang ating ginagawa. Serious po ito. Ang 16:31, only believe. Have faith. Have faith. 16:31. The whole family will be saved. Nangyari sa akin. Tatay ko, iglesia, nanay ko, luntis. Ako unang ng born again. Tatay ko lagi nakaganyan. Iglesia kasi. Naging iglesia rin kami, tumira kami sa iglesia sa loob. Doon kami tumira, libre na. Kaya lang walang miracle. Pero yung na-born again ako, sumunod nanay ko, sumunod si Melanie, ngayon, kapatid ko, sumunod si Toro, kaya ng marijuana. Lahat kami nandito sa Victory Chapel kami dati, 1980. Sabi ng tatay ko, pambira. Sama na ako. Nag-iisa na lang ako eh. Yung tatay ko, naging tikabilang, naging asset yun. May pizza pera yun. Kaya yung ginawang asset ng Pastor Sam, magaling magbilang. At libo-libo yan. Yung lahat ng 5 sama-sama, lahat ng 25 sama-sama, lahat ng piso sama-sama, lahat ng 20 sama-sama, lahat ng 50. 500, 1,000, sama-sama lahat. Kaya mabilis bilangin. Bilangin mo na yung bariya, pataas. Magaling mag-asset yun. Ngayon, hindi walay-walay muna niya. Sabi ko, Martin, kasi Papa mo bilang ha. Yun ang hit-asset namin, tatay ko. At yun ang gumawa ng swimming pool sa church. Ito yung state ng swimming pool doon. Yung tumatanggap, binyag agad. Oh, gano'n. 100 nga lang kami sa piso back eh. Pagdating ng 1 year, lumipat sa isang malaking lugar na kaya 3,000. Sabi ko, pambira, ano ito? Ano gagawin natin dito? Gano'n? Sabi niyo, Pastor, ng panahon na para mag-Bible study kayo. Training lang. O yun, yung ano na ako, nag-Bible study ko. Isang araw, 7. 5, may 4. Basta ang Bible study ko, 20, 1 linggo. Akin lang. Wala akong pinapasingit. Kaya yung church, jeep, ang dami. Kasi balik naman ng church. Ano yung Pastor sabi ko, yes, ganun yung bintana.
Sa akin po, mga Bible study ba yan? Opo, sabi niya, dali eh. Sagot nyo lang po sa akin. Eh, ang laki, 3,000, tapos 100 lang kayo. Eh, uuti, di ba? Pero napuno po yun. Kaya naging pastor ako. Sabay nilasag ako sa Port Bonifacio. Pinakamahirap ang pastoran ng Port Bonifacio. Pag nagpapaang, ano ka, babarin pa rin pa siya. Isimbahan. Sa district, ano pa ako? District compound. Puro kernel, medyo. Kakantaan na kayo. Hindi sa pinto Pataas. Pag napapalabas kami sini, banabalik. Hold na namin. Pero napatuloy lang kami. Pagdating ng 2 taon, so grabe po. Doon na kami sa 18 kasi pasada. Puno ng tao, 700. Kaya nakita nila yung testimony ko. Ang ginawa, dinala ako sa Tacloban. Oh, wow! Tacloban. Hindi alam ng misis ko na himatayan. Ano Tacloban? Mas alam eh. Hindi siya ko tumatanda. Tacloban po, noong 1982, 84, yan ang pinaka-worst na region. Pinakamahirap na region ng Tacloban. The worst region in the Philippines, Tacloban. Kasi marami lang witchcraft, kukulang. Marami lang dasal-dasal, nagpa-practice ng magic. Kaya sinumpayan eh. Kaya nag-Yolanda dyan, talagang patay ang mga magkukulang dyan. Nilaksyon na rin ako dyan, kaya nga, iba pa rin. Jesus pa rin. Amen. Nilaksyon ako dyan, ha? Ano ako, pag inom ko ng gulaman, nagdilim yung paningin ko. Pag ganun ko, yung tingin ko sa tao, baliktad, tapos ditilinin ako. Tapos dumidilig na, nawawalan ako ng ano, babaksak na ako, tatama na yung ulo ko. Ito, sugat. Pero kapikit ko yung Jesus name, yung mga disciples, pinapak ko rin ako. Malakas na lason ang binigay sa akin. Wala, 30 minutes akong walang malay, pero yung hindi ko gumagano. Gusto yung Jesus, pinapray nila ako. Bigla ako nakadilat pagdating ng 30 minutes. Yung lason sa akin, tumatakbo na, nagtitinda ng gulaman. Delikado sa lugar na yan. Hindi ko biro. Pero pinuntahan ko lang inyong pastor. At ang churches ngayon doon, 200 church. Ang dami na po doon. Ako lang ginamit ng Panginoon. Nagkaroon doon ng Party's House. Yung sa akin ay Victory Chapel. Nagkaroon ng God's Kingdom. Bunga lang yan. Wala, hindi kaya gawin ang Diyos. Napunta na naman ako dito. Ano nga? Kailan ako punta rito? Sabi sa akin nga Panginoon, mayroong meeting siya sa kanila. Andun ako. Ewan ko, ba't bigla ako nag-share, parang meeting ng organization. Tumanggap na. Sininang, nakatauhan. Nabulak ito mga ito, katulong ito ha. O sige, yung harap ng mga ano lang, mga tanim-tanim. No? May bayabas, doon kami nagpe-fellowship sa garahe. Problema, dumadami na. Dumadami. May isang member, pinagamit yung ano doon, shop doon. May up and down. Doon kami, namin. Pinaalis din. Punta kami sa Everlasting, may isang member na 500 meter, square meter yung ano doon kami, patahan kami doon. Pinaalis din. Hindi ko, galit na galit ang Diablo ha. Balik dito. Men, dumami naman, pinaalis din. Punta ng Kalimito. Ayun na, pagdating na sa Kalimito, madakta eh. Doon kami nahati-hati. Wala pa kayo. Na ano kami, 200 na kami yung ilalim ng palengke. Ba, ang laki. Bulbulotin ito. No? Nahati. Bakit ka ganun kaya? Nagkasakit pa ako, may pagsubo. Wala. Tumira kami dito, walang bubog. Pati inidoro, walang bubog. Kaya pag nagbabawas ako, kailangan umuulan. Sabay shower. Walang tubig. Nung kami nagsisimba, walang ilaw. Kasera lang. Wala pa kami, 10. Kanta-kanta. Pagkatapos ng kanta, maganyan mo. Tutulog ako pag umulan. Basa ako ng ulan. Okay lang. Okay lang.
Pero inahon ng Lord. Well, pinabalik dito. Pero hindi ka dito. Inipo na lang ang may-ari dito. Dahil sa dalawa na yan. Yan ang salarin. Kasi kinasal sila, pinagawa to. Isa naman umupa ng resort, gagastos doon. Walang bubog to. Yung inuupuan nila na yan, kubo yan. Yung kubo na yun, tinaas lang eh. Kasi kami wala pang 20, nag-worship kami. Sige, amen! Anong pero sabi? History sa susunod, hindi na napapalabas yung history natin eh. Lagi sila eh. Ano ba yan? Kubo! Overnight lagi. Overnight, walang imposible. O ayan, nakatotoo na. Amen? Ginamit si Lina. Hindi naman pwede dumamin ha. Isipin mo, kumot. Saan kayo? Baka lumipat kayo ng ibang church. Yan, tol ka na yan. Hindi nakalagay kalahati. Yan lang. Dito kumot. Pero naging yero na. Baka pa yero pa yan. Amen? Kaya, lahat ng pagsubok ay may gantimpala. Walang pagsubok, no blessing. Walang blessing pag walang pagsubok. Ang iba, blessing pasok, blessing pasok, blessing pasok. Dapat may pagsubok ka muna. Bago makamit yung blessing. Amen? Tuloy-tuloy na yan para kapag tagumpayan mo. Tuloy-tuloy. The promised land ay higante. Pero pinasok nila yan. Tuloy-tuloy sa Kanaan. At buhay dante. Pag napasok ko na, yung pinakmatinding pagsubok sa'yo at natalo mo, God will bless you. May kanya-kanyang pagsubok. Alam ko si Jason, may pagsubok ka. Yung gabi, narinig ko prayer niya. Diba? Ha? Yung gabi, narinig ko, sino ba talaga Lord? Hindi mo pangarap yun, paano ko magiging pastor? Ha? Alam ang gawin itong pastor, binaka ka. Tapos dadami yung member, may dalaga, liligawan mo. Matutokso ka lang. Kailangan, ang pastor ang nilalasap may asawa. Kaya yung tinuturo ko, mag-asawa. Magiging pastor yan. Uy! Ano yan? Okay, sinong may tanong patungkol sa last days? Last days. Yung antibac, yung parang daw lang lang sa kabinet, tapos matatakot yung ipis yung bilog. Naptalinaw. Pagkapa ko ay tinawag na. Wala ko yung ubo. Ano yan? Ano to? Tolda pa yung bunguhan. Saan? Tolda pa. Yung green. Tolda. Tapos di kurtina lang, di kabit lang every Sunday. Ikakabit namin yung kurtina, yung tolda, yung gamit, lahat. Tapos pagtapos sa Sunday, dikit lahat. Normal naman. Garahe, bagit yung garahe siya. Ito lang ang may bubog. Kasi sa instrument. Sarap saksak yun eh. Oo, tapos pag umuulan, magkakaroon ng elepante, ng kalabaw. Alam yan, pag kalabaw elepante, yung tubig, yung lulundo na yung tolda kasi yung tubig. Pupusukin na yung pastor. Wala ka ba yan, ba? Hindi na kasi pinanood yung Parang hindi na alam yung history. Yan mo na yung video. Yung mga history natin. Yung dating mga chat. Kain na. Hindi, kain muna. Kung may nagtanong sa inyo, saan ba itong Word of Life sa Bible? Magbabatiin kayo, saan sa Bible ang Word of Life? First John 1:1 yan, First John 1:1. Nasa Bible ang pangalan ng church.
Ikaw na pag-check. Ano na? Buti may adobo tayo. Hello. Sino may tanong kasi dapat matanong kayo.